Pasko na naman at syempre parang santo na ako pag Disyembre, malapit na matapos ang taon. Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Sabado, September 28, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas sa ang kabanatay 9, mga talatang 43 hanggang 45. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito nauunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila." Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahawin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Ngunit hindi nila ito naunawaan pagkat inilingid ito sa kanila. May mga panahon at pagkakataon na si Jesus ay may itinuturo sa kanyang mga alagad, ngunit hindi nila nauunawaan sapagkat sinasadyang inililingid o hindi ipinapaalam, ipinapakita, ipinapaunawa sa kanila. Maaaring ito'y kaganapan at karanasan din natin sa ating kapanahunan na may mga bagay na sinasabi ang Diyos sa atin ngunit hindi natin nauunawaan sapagkat inililingid pa. Pero darating ang panahon, ito'y ibubunyag at ilalantad din sa atin. Sa pangyayaring ito, ipinakikita ang kahalagahan ng pagkaunawa sa mga salita ni Jesus. Bagamat hinahangaan at namamangha tayo sa kanyang mga himala, hindi natin dapat kalimutan na siya ay haharap sa pagkalulo at kamatayan. Alam naman natin na kakaharapin niya ito at ipinauna niya ng sinabi, ipinahayag sa kanyang mga alagad. Ang pagkaunawa sa mga salita ni Jesus ay hindi madaling gawain at maaaring magdulot ito ng takot at pag-aalinlangan sa ating mga puso. Ngunit ang hamon sa atin ay huwag matakot na magtanong at humingi ng linaw mula sa Kanya. Mahalaga na bukas ang ating isip at handang matuto ng mga kahulugan ng Kanyang mga salita upang mas maunawaan natin ang Kanyang kalooban at landas para sa ating buhay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kautusan at pagtanggap sa Kanyang biyaya. At tatagpuan natin ang tunay na kaligayahan at katuparan ng ating mga puso. Kaya nga huwag tayong bibitaw. Palagi lamang tayo nakaugnay, nakakapit, nakakonek sa Kanya upang maunawaan natin yung mga bagay na minsan na hindi natin nauunawaan. Na may mga panahon at pagkakataon na habang tumatagal, habang tayo nagpapatuloy, nasasabi natin ito na nga yung kaganapan ng mga ipinahayag nung una. Marami mang mga bagay na hindi natin nauunawaan o maunawaan sa oras na ito, tatandaan natin na hindi na kailangang intindihin. Bagkus ay buksan ang ating puso. Hayaan natin ang puso ang umunawa at makaintindi ng mga bagay na ipinapahayag ng ating Panginoon. Dahil sa ating puso, nakikipag-ugnayan ang Diyos sa atin. Mahalaga nangungusap ang Diyos sa ating puso. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Ako po ay naririto ngayon sa Mary Mother of the Church, Paris. Ayan, Caloocan. Naghihintay tayo ng kanila pong pagtitipon, ng kanilang fellowship. Maya-maya pa, mga 1 oras at kalahati pa. Bye-bye! Yung serbesa nasa may